Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang po tayo dito sa pagkamatay ni Mr. Ronaldo Valdez. Kasi meron pong balita na merong kumakalat na video na nakunan sa loob mismo ng kwarto ng aktor. At ito mga kababayan ay kumakalat na sa social media. Kaya naman ito pong pamilya ni Mr. Ronaldo Valdez ay umaapila. Itong mga nagmamalasakit sa naulilang pamilya ng aktor na wag nang ibahagi sa social media ang leaked video dahil napakahirap ng sitwasyong pinagdaraanan nila sa kasalukuyan. Pero mga kababayan, malinaw na hindi pinagbigyan ng ibang mga tao ang pakiusap ni Jano Gibbs at ng pamilya nito na igalang ang kanilang pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang ama. O dahil nga dito sa patuloy na pagkalat ng naturang video at maging mga balita tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Mr. Ronaldo Valdez. Kasi nung una, itong pamilya ni Jano Gibbs ay nag-request ng privacy sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Ngunit pinagwalang bahala ito ng ilan dahil sa pagsasalita ng mga taong hindi kapamilya ng yumao, pero detalyado ang pagkwento tungkol sa mga eksenang kanilang nasaksihan. At masukdulan pa dito ay ang kumakalat ngayon sa social media ang maselang video na may kinalaman sa pagkamatay ni Mr. Ronaldo Valdez. Sa ngayon mga kababayan ay nakaburol ang cremated remains ni Mr. Valdez sa garden suite ng Loyola Memorial Chapels and Crematorium sa Guadalupe, Makati City. Nagsimula na ang lamay para dito sa multi-awarded actor kahapon at hanggang ngayong araw na lamang ito isasagawa. Ilan sa mga dumalo ay sila Jelly de Belen, Anjo Iliana, Catherine Bernardo at maging si Daniel Padilla nandun din. At syempre inaasahan ang pagdating ng iba pang mga nagmamahal na mga kaibigan at kasamahan ni Ronaldo mula sa entertainment industry na makikiramay, magbibigay pugay at mag-aalay ng panalangin. At sa mga oras na ito, wala pa po ang resulta ng ballistic at paraffin test na isinagawa diyan sa mga kasamahan nila sa bahay na nandoon nung panahon na namatay itong si Ronaldo Valdez. Sinagawa ang paraffin at ballistic test sapagkat meron pong natagpo ang baril doon po sa sa lugar ng insidente na kung saan nakitang duguan itong si Mr. Ronaldo Valdez at may tama po ng baril sa kaliwa at kanang sintido. So yan po ang iniimbestigahan ngayon ng QCPD. Kaugnay din ng isyong yan ay meron ako nabasa na itong driver ni Mr. Ronaldo Valdez ay naka-hold po. Kino-consider po itong suspect sa mga oras na ito. Hindi naman po sinasabing guilty, pero siya po ay kumbaga ay person of interest dito po sa pagkamatay ni Mr. Ronaldo Valdez. So yan po ang abangan natin mga kababayan sa mga susunod pang mga oras. At ito pa mga kababayan, pag-usapan na rin natin itong nangyari kahapon na kung saan pinatawan na ng suspension order ng Movie and Television Review and Classification Board etong dalawang programa ng SMNI o Sunshine Media Network International. Ang isa sa programa ay yung Laban Kasama ang Bayan na ang host ay itong sila dating NTF LCAC spokes Dr. Lorraine Badoy at itong self-proclaimed NPA member ka Eric Celis. Ang itong kanilang programa ay sinuspinde dahil sa paglalabas ng unverified report ng di umano'y 1.8 billion travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. At ang gikan sa masa para sa masa na programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O bakit daw nasuspinde? Dahil naman sa death threat at profane language na binitawan ng dating Pangulo laban kay ACT Teachers Representative Franz Castro. At itong 14-day suspension ay nagsimula pa kahapon December 18, 2023. Kung matatandaan nyo mga kababayan, ito pong si Lorraine Badoy at itong si Eric Celis ay inimbestigahan dyan sa Kamara
At itong dalawang ito ay nakulong pa eh. Dahil sila po ay na-cite for contempt dahil sa hindi pagsasabi ng totoo, pagsisinungaling at pagtatakip dito sa kanilang pinaglilingkurang SMNI na pagmay-ari ni Pacquiao. Yung Pacquiao po si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi ko po minumura si si Kibuloy. Kasi yun po yung pangalan niya, di ba? Pastor Apollo C. Kibuloy, P-A-C-Q, Pacquiao. Di ba? Siya mismo naglagay dun sa isang basketball game diyan sa kanilang simbahan. Nakasulat to sa likod dati ni Kibuloy, P-A-C-Q. Pacquiao yung nakasulat dun sa likod. Pero nung sunod nilang laro na, wala na yung P. Siguro nahalata niya na parang, teka, parang mali Parang pag binasa, parang minumura ako. So, ang ginawa niya na lang ACQ. So, mga kababayan, itong suspension na ito, syempre, ay kinagalit ng mga taga-subaybay ng SMNI. Karamihan sa mga sumusubaybay dito sa SMNI ay mga DDS o mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siyempre, galit na naman itong mga DDS. Kasi alam niyo mga kababayan ito kasi si Badoy at itong si Eric Celis. Totoo lang mga kababayan, napapansin ng mga netizens na mahilig itong red tag. Lahat ata ng kukontra sa mga Duterte, pinapalabas nila mga NPA, mga komunista. Kaya pati ito si Vice President Sara Duterte, ganoon na rin Kapag kinontra mo siya, kapag nagsalita ka laban sa Vice Presidente, nako, handa mo na sarili mo dahil ikaw ay i-red tag. Sasabihin, NPA ka, sasabihin, makakaliwa ka, sasabihin, komunista ka. Ganun yung style na itong mga to Kaya ayun, nakakulong sila dyan sa kamera. At ito ngayon, suspendido ang kanilang programa. At kaugnay ding balita dyan, itong ang SMNI ay pinag-aaralan itong prangkisa. Hindi natin alam kung ano na balita dyan. Pero tinitingnan nila maigi itong prangkisa ng SMNI. Kasi sa totoo lang itong SMNI, ibang-iba ito dun sa ibang mga networks. Kasi itong mga iba, katulad ng TV5, ABS-CBN, GMA, kasi itong mga to, as much as possible, ginagawa nila mag-neutral na bagamat minsan halatang-halata na may kinakampihan sila. Pero neutral Hindi katulad na itong nung SMNI, talagang halatang-halata mo na mayroong pinapaboran. At binabanata nila lahat ng kakalaban dito sa mga Duterte. Kasi naman, kaibigan ito ni dating Pangulong Duterte, itong si Kibuloy. Kaya ano pa ba, asahan natin. Talagang kakampihan nila itong mga Duterte. Kaya kapag kinalaban mo itong pamilya Duterte, Todo Tanggol, itong programa ni Kibuloy. At syempre, itong dalawa niyang mga host dyan, sila yung unang babanat at sasabihin NPA ka. At nag-re-report ng unverified na hindi naman sigurado. Tapos pinagbibintangan pa daw si House Speaker Martin Romualdez na nagwaldas ng bilyon-bilyon para doon lang sa kanyang mga travel expenses na inalmaan naman mismo ng House Speaker at ng mga kasama niya sa Kongreso. Kaya nga ngayon, ito, iniimbestigahan itong SMNI. At ito namang MTRCB ay nagpataw na ng 14-day suspension. At ito, isa rin to, yung gikan sa masa ni Pangulong Duterte. Kung mapapasin ninyo, wala puro banat ang ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Wala ka na masyadong nakikitang masyadong impormasyon. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ibang-iba itong SMNI kasi ginagamit nila ito para sa pansarili nilang kapakanan. Diba? Kumbaga, hindi yung magbibigay ka ng impormasyon sa kababayan, balita, wala. Ito, kagaya nito, biruin ninyo sa programa nilang gikan sa masa para sa masa ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte. Biruin mo doon mismo sa programa, magde-death threat ka.
At magsasalita ka ng mga profane, mga bastos na salita, mga hindi karapat-dapat marinig ng mga manonood. Diba? So, hindi maganda talaga itong halimbawa ng mga nandyan ng SMNI. Kaya naman, ito po ang desisyon ng MTRCB, suspindihin etong mga programang ito ng 14 na araw. Parang parang it's showtime. Dapat ito mga host magpunta sa Hong Kong at doon magpalipas ng kanilang suspension. So yan mga kababayan yung yung ating update. Unang-una dito kay Mr. Ronaldo Valdez, hanggang ngayon ay under investigation pa at merong ang kumakalat na video na nakunan mismo sa loob ng kwarto ni Mr. Valdez. At dito naman sa suspension ng MTRCB, dito sa dalawang programa ng SMNI, ayan po, nagsimula na po, simula kahapon. So ilang po muna ang ating update. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless.